Maligayang pagbabalik po sa Pinas Weather Balita. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ganap na pong tropical depression ang LPA na minomonitor natin na nasa labas ng ating bansa ay na rin po sa ating source sa Japan Meteorological Agency. Kung makikita ho ninyo, lumalawak po ang sirkulasyon ng hangin nito and most of the time, nakakaapekto lamang ito sa silangang bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Aktibo na rin po ang tinatawag natin na southwesterly wind flow o ito rin pag lumakas ay magiging southwest monsoon. Alamin po natin ngayong hapon po hanggang mamayang gabi ang iba't ibang weather system po na makakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. At kung ito nga bang bagyo na ito ay lalakas into typhoon o super typhoon category. Unahin na muna natin. Ito pong tropical depression, no? Ito ay isang tropical depression na po, no, sa ibang mga weather model na ating ginagamit. Ito po ay meron pong lokasyon sa ngayon na 1,370 kilometers east of northeastern Mindanao. Bagamat kung makikita ho ninyo, hindi pa naman ito totally nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nagbibigay na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Ngayon, silipin po muna natin ng saglit. Ito pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa. Kalalabas lang ito mga kababayan kung makikita ho ninyo sa pagitan po ng May 25 hanggang sa May 31, ito pong LPA na yan o ito pong tropical depression na yan ay hindi po nakikita magla-landfall sa ating Philippine landmass. Ito ay sa gilid lamang. Pero yung trap extension po ng hangin nito ay makakaapekto sa silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon, ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Ang magiging direction po nito ay papunta po sa bansang Taiwan. And then sa isang nating mapa, kung makikita ho ninyo, pagitan po ng June 1 hanggang sa June 7, meron po mabubuo na isa pang sama ng panahon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At yan po ay nasa medium chance na low pressure area. Bagamat hindi pa nakikita kung madedevelop po bilang isang bagyo, yung nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, still pinaghahanda po ang ating mga kababayan sa posibleng banta po ng mga pag-uulan dahil nga po dyan sa sama ng panahon na ating namomonitor. Ngayon naman, alamin po natin ang iba't ibang lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po sa tinatawag po natin na forecast weather condition sa area po ng Zamboanga Peninsula. Kasama po dyan ang BARMM, Sacsayhuaman, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa southwesterly wind flow. Ang southwesterly wind flow, ito po yung mahinang habagat. Pag lumakas, magiging southwest monsoon. Nakakaapekto rin itong southwesterly wind flow dito po sa lakas, no, or epekto po ng tinatawag natin na bagyo o tropical depression. Etong bagyo po na ito, may international name po ito na Jiangmi sa ngayon. Pagpasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin pong Bagyong Doming. So yung mga kababayan natin na naghihintay ng mga pag-ulan, mostly sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, sobrang init talaga, naiintindihan ko ho kayo. At ang ilang bahagi po, no, ng kanluran po ng ating bansa, dyan sa may bandang kanluran ng Palawan, silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas ang nakakaranas po ng mga pag-uulan bandang hapon. Pero kapag nagkaroon naman ng epekto at tinatawag po natin na local thunderstorms, makakaranas po ngayong hapon hanggang sa gabi ang ilang bahagi po ng Metro Manila ng mga isolated rains and thunderstorms dahil po sa local thunderstorms. Ang nalalabing bahagi din po, no, ng Mindanao, yung mga hindi ko nabanggit, apektado rin ang trap or extension po ng low pressure area. Kasama po dyan yung mga Davao City, yung mga lugar po na yan. At mag-ingat po, Surigao City, ng trap or extension po ng Bagyong Jiangmi o tatawagin din natin Bagyong Doming, Tropical Depression Doming. Sa parte naman po ng Eastern Visayas, asahan po natin ng cloudy skies, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Aktibo pa rin at nandyan pa rin po ang epekto ng easterlies o yung malisang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yung ibang mga kababayan natin nagtataka, bakit daw may bagyo pero sobrang init o alinsangan ng nararanasan? Ito na daw ba yung sinasabing epekto ng Super El Nino na kahit may bagyo, sobrang init pa rin ang nararanasan. Actually, hindi pa po ito yung sinasabi na Super El Nino. Sa late 2026 pa yon.
Magsisimula yun October hanggang sa December. Ito pong ating nararanasan ay alinsangan po, dulot po ito no, na tinatawag natin na easterly, so malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatan Pasipiko. Pero nagbabadya na po no, itong bagyong Doming na magpaulan sa silangang bahagi po ng ating bansa. Bagamat meron tayo din nakikita dito sa kalurang bahagi ng ating bansa, another isa pang sama ng panahon, babantayan natin yan kung magiging bagyo po. Ngayon naman, sa ilang bahagi po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas naman ang tsansa ng mga isolated rains and thunderstorms ngayong hapon dahil po sa tinatawag natin na local thunderstorms. Dulot po yan ng easterlies o yung maalinsangang hangin po na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So maging handa po yung mga kababayan natin, especially po yung mga low-lying areas at mga landslide prone areas sa banta po ng mga posible pong mga pag-uulan. Mag-ingat po mga kababayan ha. Ngayon naman, marami nagtatanong, ito pang bagyong Doming na ito ay nakikita bang magiging malakas? So meaning to say, magiging malakas kung magiging typhoon o magiging super typhoon ba? Upon checking po sa ating tropical cyclone threat potential, hindi naman ito nakikita as of now na magiging isang banta po ng typhoon o super typhoon category. Pero may chance ito na pumalo o umabot sa tinatawag natin na category 3 na bagyo, no? Pag category 3, yan po nasa severe thunderstorm, no? O severe tropical storm. Yun po ang magiging kategorya nito nga pong bagyong Doming. Bagamat hindi naman ito direktang maglalandfall, yung trough extension po ng kanyang hangin ang mostly makakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayon, bakit pa sobrang init kahit po may banta ng bagyo? Ngayon, tignan natin no, ang temperatura. Ito po, kung mapapansin nyo, sobrang mainit pa rin talaga. Sa parte po ng Metro Manila, umaabot pa rin sa 37 degrees Celsius yung init, but feels like 40 to 45 degrees yung init. Sa Quezon City, 37 degrees Celsius. Sa Mandaluyong at Makati, 37 din. Sa Pasig City, 36 degree Celsius. Sobrang init po. Sa Baguio City naman, umaabot po ng 24 degrees Celsius. Medyo malamig-lamig yan. Dagupan, 38. Tugigaraw, 39 degrees. At Clark, Pampanga, 39 degrees Celsius. Legazpi, Albay, 34 degrees Celsius. Sa Naga, 34 degree Celsius. Pwede pong bumaba ang temperatura niyan ngayong hapon dahil po sa banta ng mga local thunderstorms. At yung mga kababayan naman natin na naghihintay ng mga pag-uulan, wag po kayong maatat dahil nga po inanunsyo na rin ng Pag-asa na officially nasa wet season na tayo. Pag sinabing wet season, ito na po yung tinatawag na southwest monsoon season o yung habagat season. Dahil nandyan na ang epekto ng southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa mga hindi nakakaalam, ang southwesterly wind flow ang nagiging connection nito sa mga sama ng panahon na nabubuo sa silangang bahagi ng ating bansa. Kung ano yung mas malakas sa temperatura o mas malakas na weather system, yun po yung humahatak. Tulad nitong bagyong Doming na ito, mas malakas po ang hangin nito sa ngayon. Bagamat tropical depression, merong hangin na 39 to 62 kilometers per hour at ito namang southwesterly wind flow, mahinang habagat, hinahatak po ito ng tropical depression Doming na nasa labas po ng ating bansa. Yung iba no, sasabihin hindi pa naman daw bagyo. Sa ating pong ginagamit na weather system, advanced weather system, inayon na rin po sa Japan Meteorological Agency, ganap na po itong tropical depression. Medyo delay lang talaga yung ibang update pero kung makikita nyo ho, sa ating tropical cyclone threat potential, magiging isang ganap po talaga ito na bagyo. Pero hindi lalakas sa super typhoon o typhoon at hindi rin po maglalandfall sa ating Philippine landmass. Yun naman ang ating pinakapangambahan at iniingatan yung hindi po magkaroon ng landfall scenario. Pero yung ibang mga kababayan natin gusto mag-landfall, no? Huwag nyo pong asamin dahil kang bagyo pag nag-landfall, may kasamang epekto yan ng mga malalakas na hangin. Ang gusto lang naman natin makaranas po ng mga hangin, kaya naman yung traffic extension po ng bagyong ito ang makakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, kailangan maging alerto at maging handa tayo dahil nga po may mga posibilidad sa pagbabago direksyon ng mga bagyong nabubuo. Tulad ngayon, ito yung inaasahang unang bagyo ngayong habagat season. Mag-ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.